Samantala mismong si Pangulong Ferdinand Marcos na ang nagkumpirma na hindi matutuloy o matutuloy ang barangay at Sangguniang Kabataan Election o BSKE ngayong Desyembre. Inaasahan kasi na sa Webes, magiging isang ganap na batas na ang pagpapaliban dito upang pagtuunan na rin ng pansin ng kauna-unahang BARM parliamentary election. Narito ang aking report. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatakda niyang lagdaan ng batas sa pagpapaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Election o BSKE 2025 bago ito tuluyang mag-lapse into law sa August 14 bilang isang ganap na batas. Taliwas ang naging pahayag niya na yan sa kamakailang sinabi ng Commission on Elections sa COMELEC na wala na raw magaganap na formal signing. Ayon kay Pangulong Marcos, ang desisyong ipagpaliban ang naturang halalan ay para mas mapaghandaan ang kauna-unahang BARM parliamentary election na magaganap naman sa October 13, 2025. I'll sign it. Kakatapos lang natin ng malaking eleksyon, midterm election. Susunod na rito yung BARM. Isasabay pa natin ngayon yung barangay. Masyado ang COMELEC actually nagsasabi hindi namin kaya dahil ang hindi naman ang kailangan nating tutukan yung BARM. You have to remember the BARM election that is upcoming in October is the first time we have ever had this kind of election at all. At all. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa nagkaroon ng BARM parliament na hinalal ng tao. So, that is why it is so important. Idinagdag pa ng Pangulo na ang pagsasagawa ng halalan para sa BARM ay malaking bagay para sa Pilipinas upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa rehiyon. Hindi rin daw dapat magkaroon ng anumang balakid para sa preparasyon ng eleksyon para maging matagumpay ito. Kailangan maging matagumpay ang pagganap ng halalan ng BARM. And that's why we really are focusing on that. And again, the local officials are saying we just finished a local election. Magkakaroon na naman tayo ng barangay election. Parang ganun din. Halos ganun din. So we, with a view on the Supreme Court decision that we cannot shorten the term of the barangay officials, we are actually lengthening the term of the barangay officials. So that's not in conflict. So I think the most sensible, the most common sense solution is to postpone. Samantala sa ngayon natapos na ang 10-day voter registration ng COMELEC para sana sa BSKE 2025 kung saan ayon sa komisyon, umabot na sa mahigit 1.7 million na mga Pilipino ang nakapagparehistro para sa halalan. Sandaling mapirmahan na ng Pangulo ngayong linggo ang BSKE postponement, malilipat sa unang Lunes ng November sa 2026 ang Barangay at Sangguniang Kabataan election. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas sumasaludo sa bawat Pilipino.